Kumusta po kayo mga kalingap? Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ko pong binalikan ang asawa ng kaibigan ni Tatay Robin na isa ring Indiano. Ito po ay isang dating OFW na dating maalwan sa buhay at likas na rin ang matulungin sa mga kamag-anak, lalo na sa kapatid. Ngunit pagdating ng araw na siya naman ang nawalan, wala ni isa mang tumutulong sa dati niyang mga natulungan. Ano sa tingin nyo, mga dating ka-OFW na dapat pang ibigay o ibuhos ang lahat ng tulong sa kamag-anak, ngunit sa kabila ng iyong pagtulong at ikaw naman ay nangailangan, heto, para kang isang basang sisiw na walang masilungan. Sobrang nakakaawa at nakakaantig ng puso. Mga kalingap, halina't samahan niyo po ako na ipaki-like at share ng video na to para mas lalo pa pong ipanood ng mga dating OFW o mapaghanggang sa ngayon ay nandiyan pa sa ibang bansa at nakikipagsapalaran sa hamon ng buhay. Naway maging aral sa inyo ang naging buhay ni Ate Beth na 25 years ng OFW, ngunit pagdating ng araw parang back to zero ang nangyari sa kanyang buhay. Mga kalingap, yan, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yan, welcome back po muli sa ating channel. At ngayon po ay sobrang init mga kalingap. Yan, papunta po tayo dito sa babalikan po natin yung asawa po nung kaibigan ni Tatay Robin dati na vlog po natin, na isa pong OFW na talagang dami po nakarelate dahil po sa mga nangyari po sa kanya during that time na nandun po siya sa ibang bansa. At nung time na sagana pa at nung umuwi dito, yung mga natulungan niya parang naglahong parang bula. So tara po mga kalingap, samahan niyo po ako at sobrang init mga kalingap, grabe. Po mga kalingap, yan, dito po si Ate Beth. Yan po, ito po yung asawa ng kaibigan ni Tatay Robin na talaga po dami nakarelate about po dun sa istorya ng buhay niya dun sa ibang bansa. At ngayon ay dito na po, halos homeless mga kalingap, wala pong matirhan, nakikitira lang. Kaya po sobrang nakakaawa ang kanyang sitwasyon na ngayon, na dati po talagang sagana, walang problema sa mga pinansyal, pero ngayon at nagkaroon pa ng di inaasahan, nag-aksidente rin kamukha nung kay Tatay Robin. So Ate Beth, kumusta po? May dala ako dito sa iyo. Salamat po. Ano yan? Kaso shampoo yung dala, wala ka man ng buhok. Pag tumubo na. Yeah, may shampoo dyan, may Kumusta po? Ay, okay naman po naman. Nagre-recover pa. Hindi ka na nahihilo dun sa mo? Hindi na nahihilo pa. Nahihilo pa? Parang Sabi nga po ako sa sa center kanina. Oo. Pa-follow up ko. Ay siya. Anong ginawa dun? Nilaboratory ako. Kasi dito po ako nakatira sa sa kaibigan ko. Kitira po. Hindi yata po ako yan sa tubig kasi sa sila kumukuha. Sa balon? O ano pong nangyari? Nagka-ameba po ako ngayon. Ay, masama Ay, paano yung iniinom mo? Di kailangan nga po. Yung mga kapatid mo po dito, Ate Beth, nasa na po sila dito? Di ba taga rito po kayo talaga o ano? Nasa Binsons po sila, mga kapatid ko. Kaso hindi kayo napunta doon? Hindi na po ako napunta doon kasi po nandun po ang stress ko, kaya po nakitira po ako dito sa Grabe yung nangyari. Tapos yung buti nga kahit pa paano yung buhok mo nakaka-recover na Diyan na po, kapal na po. Yan, kailangan bang kalbuhin talaga pag inoperahan? Bakit kaya? Binayak pala ko yung ay bibiyakin Tapos nilagyan ng hose dyan sa pinasukan. Para masipsip, madrain. Dugo ba? Grabe na. Nabalita ko ba yung napanood mo? Napanood mo yung paglibing ni Tatay Robin? Ngayon kinanimate, tapos kinuha yung buto. Pag
pagdarasanagan. Oh, anong naramdaman mo, Ate Bet, nung kasi 'di ba kahit papaano ay hindi naman malayo doon sa iyong asawa, ano? Ay, napakasakit po as asawa. Ang asawa, napakasakit po kasi ganun din po ang nangyari sa asawa ko. Nakakrinimate na yung buto lang kinuha niyo, ano, alam ko umalis na si Nico kagabi ay. O pumunta na ng Manila para doon sa airport nga, dumiretso na ng India. Pwede pala yun, ano, kukunin lang yung buto. So, tapos yung abo. Pero yung asawa ko po kasi katoliko yun. Oo. Dinala kong buo yung katawan niya Sa Manila, sa India. pinadala mo. O kasi si Ate Pia naman, ang gusto ayaw niyang ipadala lahat. Kumbaga kumuha lang ng parte ng katawan yung buto para ba itabi naman daw dun sa tatay na ano, namatay na din. Pwede naman po. Pwede pala. Paano yun? Di ba pag sinunog yun sa nag-cremate, halos lahat yun, tunaw yun. Pero pwede pala yun. Kahit yung itinitira na, kung i-request mo daw po ay yung buto, matitira sila ng buto din. Oo. Kasi ang buto din, naaano din daw po yung nasusunod, pinagiging abo. Pagiging abo. Kumbaga hindi nila masyadong susunugin. Grabe, tapos si Ate Pia ngayon, ano pa siya? Kumbaga, Silay siya. silay pa. Tapos, yun nga, walang ano. Hindi ko alam kung ano magiging setup na ibibigay ni nila Kuya Bal. Dahil danga doon. So yung Ate Bet, yung kaya naparito ulit ako, nabalikan kita. Kasi ang daming nakapanood baga nung vlogs natin nung nakaraan. At ang daming nga nakarelate about doon sa kwento ng buhay mo bilang isang dating OFW. Na sabi nga nila dapat daw nagtatabi daw talaga. Hindi naman po hindi po lahat na nakakapagtabi, lalo na po yung halimbawa ang sahod lang, sapat lang sa pangangailangan ng pamilya sa Pilipinas. Hindi po natin masasabing makakapagtabi tayo sa sarili natin. Depende po kung meron tayong ekstrang trabaho, yung part-time natin, yun pwede po natin itabi. Yung part-time natin, extra income. Pero kung magde-depend ka sa sahod mo, hindi ka makakapagtabi po kasi kukunti lang talaga po yun para sa pamilya. Kumbaga sabi nila, wag daw itulong lahat. Kumbaga lesson learned na rin sa mga dating. Pero ganun din po, wag nang itulong lahat. Depende po saan, pero kung kukunti naman po yung kinikita, hindi mo rin po masasabi. Pero kasi that time, masagana ka talaga nun ano? Pero that time po talaga, maayos naman po ang trabaho ko dun. Tapos buhay pa yung asawa mo? Tapos buhay pa yung asawa ko. Yung Indiano na nga. Kaya pag may supervisor po ako sa, manager pala po ako sa isang fine dining restaurant. Saan po yung lugar yun? Sa Bahrain, Kaya talaga mga kaipon. Magkasama kami sa company ng asawa. Kaya nakaipon. Sobrang tulong sa mga pamilya. Naubos talaga wala rin tayo. Pero may ano ka naman siguro, Ate Bet, may naipundar ka rin naman. Ang naipundar ko po yung parang napunta po sa sa pag-ibig, sa gano'n. Ibig sabihin hindi ka mag-loan sa pag-ibig. Tapos meron ako pong bahay, kaya lang nitong bandang huli na hindi ko na kinayang bayaran. Pinasalo ko po sa iba. Pinasalo ko sa iba. Kumbaga yung dapat sana magiging pundar mo. Pinasalo ko sa iba. Paano yung pagpasalo nun? Kunyari, may balance ka pa tapos siya na lang magdidiretso ng bayad. Hulog. Pero may cash pa. Yung nahulog ko na cash, hindi na kompleto yung naibinayad sa akin. Magkano cash out nun sa iyo? May bigay sa iyo? 200 lang ang naibigay. Nakuha mo talagang cash. 200, napakadali lang maubos nun. Dali lang po kasi nagbalik pa ako nun sa ibang bansa. Nung pinasalo mo, nagbalik ka pa. Pero okay pa nung papatay na ba yung asawa mo nun? Patay na rin siya nun. 2013 po. Hindi po ba kayo nagkaanak-atipit ng asawa mo? Muntik na po ectopic pregnancy sa labas ng matres. Sayang naman Sayang naman hindi ka nagkaroon ng kahit isa man lang. Ano ba yung tradisyon ng mga ganyan mga mga Indiano? Kunyari, nakilala ka ba nung family nung asawa mo dati na Indiano? Actually po yung asawa ko nung kami pa nagsisimula pa lang kami, namatay na po ang nanay niya, tatay na lang. Yung tatay niya may asawa ng iba, so may step mother na sila. May step mother. Tapos nung bago po kami kasalin, namatay po yung tatay niya. So ang ginawa namin, doon na lang po kami sa Bahrain nagpakasal noon. Kami nagawa. Kasal pala po kayo noon? Kasal po kami doon. Sa Bahrain po kami sa simbahan. Kumbaga legal wife talaga
Kaso 'di ba sabi mo nga pag ano, mga ganyan na yung mga tradisyon, pag wala na yung asawa mo, hindi ka na papansin, hindi ka na ano rin. Hindi. Hindi ka tulad sa Pilipino na welcome ka pa rin ano. Hindi na ako na ano So, ng kapatid niyang isa. yung family noon, yung asawa mo. Meron sana nga silang properties, pinaglaban namin. Nung mamatay na yung asawa ko, yung lawyer namin bumaligtad. Ah, pumanig sa kabila. Pumanig doon sa stepmother. Oo. Wala kaming na ano. Wala kayo nakuha. Pero yung lugar nila dun sa yung nung asawa mo, may kaya din naman yung ano nila. Kahit ano po yun, tourist spot po yung ano yun ay. Yung lugar po nila. Ano na nga po yung lugar yun? Ogawa. Ogawa. Pero nakarating ka doon, Ate Beth, sa ano? Sa India. Every year po kami, 1 year dito, baka tapos dito next year sa Goa. Palitan naman, palitan. No? Kasi para na, ano ba yung kaibahan ng tradisyon nila doon sa dito? Tapos lang, Hindi ka ba nanibago sa mga pagkain nila doon? ay, nakain din sila ng baboy. Ay, Hindi, kasi Catholic nga pala. Oh. Ano na nga po apelido nung asawa mo niya doon? Noronha. Noronha. Si Kuya Robin yata ay ano? Singhal, ano ba yun? Saint. Ano bang basa nun? Singhal ba yun? Ano yung pangalan niya ay Charanda. hindi siya Siya, part ng ano siya, parang Pakistan, India. In between. In between. Oo. Anong religion meron sila doon? Wala. Yung religion ni ano doon? Lahat nila ay na ano, Katoliko, Hindu. Hindu, ano? Oo, mga ganun ano. Pero di sila Kuya Robin ba nakakain din ng baboy yung mga sa ano nila? Oo, iba rin kasi yung Minsan ano. depende rin sa pamilya ay. Oo. Pag stricto yung pamilya, nakakain. Pag hindi nakain. Bawal din po ang baka. Bakit kaya? Kasi yun ang inaano nila, sinasamba nila. Ay, yung baka? Ay, grabe ba ano? Ang lag nila. Ate Beth, ano ba yung namimiss mo dati nung nabubuhay pa yung asawa mo tapos minsan nagkikita sila ni Tatay Robin? Kasi si Tatay Robin kilala bilang isang palangiti, mabati. Kahit hindi mo siya batiin, pag nakita ka niya, lagpas na kayo, babatiin ka pa rin. Ay, ganun din po yung asawa ko, parang Pilipino yun. Oo. Mga ugaling Pilipino na sila. Oo. Ang namimiss ko po ay ito yung banding namin minsan nung Oo. asawa ko sa dati. Si Tatay Robin, ano, nagbabanding sila dati ng ano. Yung pagkain doon, Ate Beth, ano, di ba may mga ano doon tawag ito? Kubos ba yun? Kubos, mga curry. Oo. Masarap dun yung dal. Doon sa India, anong pinakamasarap na pagkain doon na natikma mo? Moton curry. Muton, yung muton na karne. Ship. Oo. Oo. Parang ship. Pero ano yun, kambing yata sa kanila yun. O muton, ano bang tawag Pero ng ang muton? sa Middle East, ang moton ship. Iba kasi yung ano doon talaga ay parang ano ba yung kambing doon? Yung parang may Laham. Laham, oo, laham. Laham dun yung ano. Pero marunong ka magsalita ng India. Di ka konti lang. basic lang. Oo. Pero naintindihan ko. Ano yung basic na yun? Kunyari, ano, sa salitang India. Kesahe, how are you? Ganun. Ay, kesahe, oo. Ate Beth, ano pang may papayo mo ulit kay, ano, kay Ate Pia ngayon? Ate Pia, be strong, maging strong ka. Kailangan yung mga anak mo laging gagabayan mo, lalo na ngayon. Lahat sila mga babae. May isang lalaki, no? Oo. May isang lalaki. Pero ang gaganda pa ng mga anak, wag ano? Maganda. Sayang kung nagkaanak sana kayo, ano? Kahit pa paano, meron ka sanang ano ngayon, kasama, ano? Kaya nga, mag-isa na ngayon. Isa na lang sa buhay. Ate Beth, pambili mo ng ulam mamaya. Oo, pambili mong ulam. Oo. O kahit pa paano may pang-ulam ka mamaya. Kasi kahit pa paano kami man din ay di naman sagana. Kumbaga share lang, ano. Opo. Kahit pa paano. God bless. So ito po mga kalingap, at nabalikan po ulit natin si Ate Beth, yung dating kaibigan ni Tatay Robin, yung asawa na isa po OFW. At syempre Ate Beth, isang mensahe ulit para sa mga OFW natin na kababayan na talagang ang dami nakarelate sa iyo dati. Sa mga OFW, salamat po sa mga nakarelate sa akin. Pero kung ano po yung tama, yun na lang po ang gawin nyo para hindi po kayo maging katulad. Kumbaga walang-wala, back to zero, ano? Wala, back to zero talaga. Back to zero. Sabi nga nila, nagdami na lang, sana daw may tumulong sa iyo na kahit pa paano yung makapag-umpisa ulit, ano? Makapag-umpisa ulit sa Kung makapag-umpisa, wala talaga, wala. walang-wala talaga, ano? Basta laban lang, Ate Beth. So nasa na yung ano mo,
dito po talaga yung ano nila mga kalingap, yung bahay ay sakto naman po napapalabas sila. So ngayon papasok ko rin. Pasensya mo na yung dala mo yun ang Ate Bita. May tubig po kasi yung daanan. Oh, may tubig yung daanan. Kaya ano. Ito dawak sana ng palayan diyan, ano? So Ate Bet, maraming salamat ano. At uuwi na rin ako ano. At pupunta pa ako ng Talubatib. Sige. Kasi pupuntahan ko yung isa kong beneficiary doon. Po mga kalingap, yung hanggang dito lang po muna yung vlog po natin kay Ate Bet ano. At pupuntahan pa po ako. So muli po at nakikiramay po muli kami sa family po ni Tatay Robin na Indianong Bicolano. Basta laban lang Ate Pia, kumbaga maraming nagmamahal sa inyo. Isa na po ang kalingap. Di po kayo pababayaan. At soon makakapunta ulit ako dyan sa bahay nyo at may iaabot po ako na makakatulong din sa inyo. So agad po, maraming salamat sa hindi po nag-skip ng ads, sa mga viewers na patuloy po na sumusubaybay sa ating mga vlog ng Kaprongdi Vlog 2.0. Mag-ingat po kayo at syempre huwag po natin kalilimutan si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog. At lagi po ninyo i-share at i-comment, mapanoodin ang kanilang mga video. Sa ganun mas marami po silang mga matulungan. Salamat po marami. God bless po mga kalingap. To God be the glory. God bless. Sobrang nakakabag ang katayuan ni Ate Bet na dati may sariling tahanan na ngayon ay nakikitira na lamang sa isang malapit na kaibigan. Naway mapanood naman ito ng mga dati niyang natulungan. Bigyan niyo naman ng pansin o kupkupin man lamang para maging maayos naman ang kanyang kalagayan. So sa mga dati kong OFW na maging masinop, mag-ipon para pagdating ng araw ay hindi tayo maging katulad ng sitwasyon ngayon kay Ate Bet. So nandito lang po. Maraming salamat mga ka-OFW, mga kalingap, na may paki-like at share ng video na to. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, to God be the glory.